Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 26, ang ministeryo ni Kristo. Matapos wakasan ni Satanas ang kanyang mga tukso ay umalis siya kay Jesus ng ilang panahon, at ang mga anghel ay naghanda sa kanya ng pagkain sa ilang at pinalakas siya, at ang pagpapala ng kanyang ama ay sumakanya. Nabigo si Satanas sa kanyang pinakamabangis na mga tukso, gayon may anabangan niya ang panahon ng ministeryo ni Jesus, kung kailan dapat niyang subukan sa iba't ibang panahon ang kanyang katusuhan laban sa kanya. Siya ay umaasa pa rin na maniglaban sa kanya sa pamamagitan ng pag-udyok sa mga hindi tatanggap kay Jesus, na maput at maghangad na sirain siya. Si Satanas ay nagsagawa ng isang espesyal na konseho kasama ang kanyang mga anghel. Sila ay nabigo at nagalit na wala silang napagtagumpayan laban sa anak ng Diyos. Napagpasyahan nila na dapat silang maging mastuso at gamitin ang kanilang kapangyarihan sa sukdulan upang pukawin ang kawalan ng pananampalataya sa isipan ng kanyang sariling bansa tungkol sa kanyang pagiging tagapagligtas ng mundo, at sa ganitong paraan ay pananginaan ng loob si Jesus sa kanyang misyon. Gaano man katumpak ang mga Hudyo sa kanilang mga seremonya at mga sakripisyo, kung sila ay mananatiling bulag sa mga hula at papaniwala na ang Mesiyas ay lilito bilang isang makapangyarihang makasanlibutang hari, sila ay maakay na hamakin at tanggihan si Jesus. Ipinakita sa akin na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay abala sa panahon ng ministeryo ni Kristo, na nagbibigay inspirasyon sa mga tao na may kawalan ng pananampalataya, puot, at pangungutya. Kadalasan kapag binibigkas ni Jesus ang ilang masakit na katotohanan, sinasaway ang kanilang mga kasalanan, ang mga tao ay magagalit. Hinimok sila ni Satanas at ng kanyang mga anghel na kunin ang buhay ng anak ng Diyos. Higit sa isang beses sila ay pumulot ng mga bato upang ihagi sa kanya, ngunit binantayan siya ng mga anghel at dinala siya palayo sa galit na karamihan patungo sa isang lugar na ligtas. Muli, habang ang malinaw na katotohanan ay bumaba mula sa kanyang banal na mga labi, ang karamihan ay humawak sa kanya at dinala siya sa noo ng isang burol, na nagbabalak na ibagsak siya. Isang pagtatalo ang bumangon sa kanilang sarili kung ano ang dapat nilang gawin sa kanya, nang muli siyang itago ng mga anghel sa paningin ng mga tao, at siya, na dumaan sa gitna nila, ay yumaon sa kanyang lakad. Umaasa pa rin si Satanas na mabibigo ang dakilang plano ng kaligtasan. Ginawa niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang patigasin ang puso ng mga tao at mapait ang kanilang damdamin laban kay Jesus. Umaasa siya na kakaunti lamang ang tatanggap sa kanya bilang anak ng Diyos na ituturing niya ang kanyang mga pagdurusa at sakripisyong napakalaki para gawin para sa napakaliit na kumpanya. Ngunit nakita ko na kung mayroon lamang dalawa na tatanggapin si Jesus bilang anak ng Diyos at naniwala sa kanya para sa pagliligtas ng kanilang mga kaluluwa, gagawin sana niya ang plano. Pagpapawi sa pagdurusa, sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pagsira sa kapangyarihan ni Satanas sa pagdurusa. Pinanumbalak niya ang kalusugan ng mga may sakit, binigyan ng paningin ang mga bulag, at pinagaling ang payle, dahilan upang sila ay lumundag sa kagalakan at luwalhatiin ng Diyos. Ibinalik niya sa kalusugan ng mga may sakit at nakagapos sa malupit na kapangyarihan ni Satanas sa maraming taon. Sa pamamagitan ng magiliw na mga salita ay inaliw niya ang mahihina, ang nanginginig, at ang mga nanlulumo. Ang mahihina, nagdurusa na pinanghawakan ni Satanas sa pagtatagumpay, si Jesus ay pumikit mula sa kanyang pagkakahawak, na nagdala sa kanila ng kagalingan ng katawan at malaking kagalakan at kaligayahan. Binuhay niya ang mga patay, at niluwalhati nila ang Diyos dahil sa makapangyarihang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Siya ay gumawa ng makapangyarihan para sa lahat ng naniniwala sa kanya. Ang buhay ni Kristo ay puno ng mga salita at gawa ng kabutihan, pakikiramay, at pagmamahal. Siya ay laging matulungin upang makinig at mapawi ang mga paghihirap ng mga lumalapit sa kanya. Dinala ng maraming tao sa kanilang sariling katauhan ang katibayan ng kanyang banal na kapangyarihan. Ngunit pagkatapos na maisakatuparan ang gawain, marami ang nahiya sa mapagkumbaba ngunit makapangyarihang mangangaral. Dahil hindi naniwala sa kanya ang mga pinuno, ayaw tanggapin ng mga tao si Jesus. Siya ay isang tao ng kalungkutan at pamilyar sa kalungkutan. Hindi nila matiis na pamahalaan ng kanyang matino, mapagtanggi sa sarili na buhay. Nais nilang tamasahin ang karangalan na ibinibigay ng mundo. Ngunit marami ang sumunod sa anak ng Diyos at nakinig sa kanyang mga tagubilin, nagpakabusog sa mga salita na napakagandang nahulog mula sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga salita ay puno ng kahulugan,
ngunit napakalinaw na ang pinakamahina ay naiintindihan ng mga ito. Hindi mabisang oposisyon. Binulag ni Satanas at ng kanyang mga anghel ang mga mata at pinadilim ang pangunawa ng mga Hudyo, at pinukaw ang pinuno ng mga tao at ang mga pinuno nakitilin ang buhay ng tagapagligtas. Ang iba ay isinugo upang dalhin si Jesus sa kanila, ngunit nang sila ay papalapit sa kinaroroonan niya, sila ay lubhang namangha. Nakita nila siya na puno ng simpatiya at habag, habang nasaksihan niya ang paghihirap ng tao. Narinig nila siya sa pag-ibig at pagmamahal na nagsasalita ng nakapagpapatibay sa mahihina at nagdurusa. Narinig din nila siya, sa isang tinig ng awtoridad, na sinaway ang kapangyarihan ni Satanas at pinalaya ang kanyang mga bihag. Nakinig sila sa mga salita ng karunungan na nahulog mula sa kanyang mga labi, at sila ay nabihag, hindi nila siya madatong ng kamay. Bumalik sila sa mga pari at matatanda nang wala si Jesus. Nang tanungin, bakit hindi ninyo siya dinala? Ikinwento nila ang kanilang nasaksihan tungkol sa kanyang mga himala, at ang mga banal na salita ng karunungan, pag-ibig, at kaalaman na kanilang narinig, at nagtapos sa pagsasabing, walang taong nagsalita ng tulad ng taong ito. Inakusahan sila ng mga punong saserdote na nalinlang din, at ang ilan sa mga opisyal ay nahihiya na hindi nila siya dinakip. Ang mga pari ay nagtanong sa paraang nanunuya kung sino man sa mga pinuno ang naniwala sa kanya. Nakita ko na marami sa mga mahistrado at matatanda ang naniwala kay Jesus, ngunit pinigilan sila ni Satanas na kilalanin ito, mas natatakot sila sa kadastaan ng mga tao kaysa sa Diyos. Sa ngayon ay hindi pa sinira ng tuso at puot ni Satanas ang plano ng kaligtasan. Malapit na ang panahon para sa pagsasakatuparan ng layunin kung saan naparito si Jesus sa mundo. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ay nagsanggunian ng sama-sama at nagpasya na pukawin ang sariling bansa ni Kristo na umiyak ng may punanibik para sa kanyang dugo at magbantan sa kanya ng kalupitan at pangungutya. Inaasahan nila na si Jesus ay magagalit sa gayong pagtrato at mabibigo na mapanatili ang kanyang pagpapakumbaba at kaamuan. Habang inilalatag ni Satanas ang kanyang mga plano, maingat na binubuksan ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang mga pagdurusa na dapat niyang pagdaanan, na siya ay ipako sa krus at siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ngunit ang kanilang pangunawa ay tila malabo, at hindi nila maintindihan ang kanyang sinabi sa kanila. Ang pagbabagong anyo. Ang pananampalataya ng mga alagad ay lubhang lumakas sa pagbabagong anyo, nang sila ay pinahintulutan na makita ang kaluwalhatian ni Kristo at marinig ang tinig mula sa langit na nagpapatutuo sa kanyang banal na katangian. Pinili ng Diyos na bigyan ang mga tagasunod ni Jesus ng matibay na patunay na siya ang ipinangakong Mesiyas, na sa kanilang mapait na kalungkutan at pagkabigo sa kanyang pagpapako sa krus, hindi nila lubos na itatapon ang kanilang pagtitiwala. Sa pagbabagong anyo, ipinadala ng Panginoon sina Moises at Elias upang makipag-usap kay Jesus tungkol sa kanyang mga pagdurusa at kamatayan. Sa halip na pumili ng mga anghel upang makipag-usap sa kanyang anak, pinili ng Diyos ang mga nakaranas ng mga pagsubok sa lupa. Si Elias ay lumakad kasama ng Diyos. Masakit at mahirap ang kanyang gawain, sapagkat sa pamamagitan niya ay sinaway ng Panginoon ang mga kasalanan ng Israel. Si Elias ay isang propeta ng Diyos, gayon may napilitan siyang tumakas sa iba't ibang dako upang iligtas ang kanyang buhay. Ang kanyang sariling bansa ay hinuhuli siya tulad ng isang mabangis na hayop upang siya ay mapuksa nila. Ngunit inilipat ng Diyos si Elias. Dinala siya ng mga anghel sa kaluwalhatian at tagumpay sa langit. Si Moises ay mas dakila kaysa sinumang nabuhay bago siya. Siya ay lubos na pinarangalan ng Diyos, na may pribilehiyong makipag-usap sa Panginoon ng harapan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa isang kaibigan. Siya ay pinahintulutan na makita ang maliwanag na liwanag at napakahusay na kaluwalhatian na bumabalot sa Ama. Iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ang mga anak ni Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Si Moises ay isang tagapamagitan para sa kanyang mga tao, madalas na nakatayo sa pagitan nila at ng puot ng Diyos. Nang ang galit ng Panginoon ay lubhang nag-alab laban sa Israel dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, sa kanilang mga pag-ungol, at sa kanilang mabibigat na kasalanan, ang pag-ibig ni Moises sa kanila ay nasubak. Iminungkahi ng Diyos na lipulin sila at gawin siyang isang makapangyarihang bansa. Ipinakita ni Moises ang kanyang pagmamahal sa Israel sa pamamagitan ng kanyang time na pagsusumamo alang-alang sa kanila. Sa kanyang paghihirap ay nanalangin siya sa Diyos na talikuran ang kanyang mabangis na galit at patawarin ang Israel,
o pawiin ang kanyang pangalan sa kanyang aklat. Si Moises ay dumaan sa kamatayan, ngunit si Michael ay bumaba at binigyan siya ng buhay bago ang kanyang katawan ay nakakita ng katiwalian. Sinubukan ni Satanas na hawakan ang katawan, inaangkin ito bilang kanya, ngunit binuhay muli ni Michael si Moises at dinala siya sa langit. Mapait na niliit ni Satanas ang Diyos, tinutulig sa siya bilang hindi makatarungan sa pagpayag na kunin sa kanya ang kanyang biktima, ngunit hindi sinaway ni Kristo ang kanyang kalaban, kahit na sa pamamagitan ng kanyang tukso ay nahulog ang lingkod ng Diyos. Maamo niyang isinangguni siya sa kanyang ama, na nagsasabing, sawayin ka nawa ng Panginoon. Judas Kapitulo 1 versikulo 9. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na may ilang nakatayong kasama niya na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa kanilang makita ang kaharian ng Diyos na dumarating ng may kapangyarihan. Sa pagbabagong anyo ang pangakong ito ay natupad. Ang mukha ni Jesus ay naroon ay nagbago at nagliwanag na parang araw. Maputi at kumikinang ang kanyang damit. Si Moises ay naruroon upang kumatawan sa mga bubuhayin mula sa mga patay sa ikalawang pagpapakita ni Jesus. At si Elias, na nailipat ng hindi nakakita ng kamatayan, ay kumakatawan sa mga babaguhin sa kawalang kamatayan sa ikalawang pagparito ni Kristo at isasalin sa langit ng hindi nakakakita ng kamatayan. Ang mga disipulo ay namasdan ng may pagkamangha at natatakot sa napakahusay na kadakilaan ni Jesus at ang ulap na lumilim sa kanila, at narinig ang tinig ng Diyos sa kakilakilabot na kadakilaan, na nagsasabi, ito ang aking minamahal na anak, pakinggan ninyo siya. Dito nagtatapos ang Kabanata 26. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.